Ayun guys, so ito ngayon si Sniper guys. Ito yung motor natin, si Snipey. Si Snipey nga pala guys, ano. So yan yung itsura niya guys. So sabihin ko lang sa inyo guys kung ano yung mga likes and dislikes ko sa motor natin na to. So bali brief history lang pala. Short brief history lang. Bali yun nga, na-acquire ko siya nung January 24, 2024. So this year lang guys. Kung hindi ako nagkakamali guys, sure ako month of January siya. Pero yung mismo pagkakalabas niya sa kasa guys, kung di talaga ako nagkakamali, alam ko January 24 yun guys. So yeah, after almost 7 months of usage guys, eto na siya. So yeah, without further ado guys, magsimula na tayo. So sasabihin ko lang sa inyo guys yung likes and dislikes ko sa motor natin, which is si Sniper 155. Our version pala to guys, V3 na to guys. So umpisahan natin sa likes guys. Unang una guys, pinaka nagustuhan ko talaga sa kanya is yung speed niya. Syempre guys, Yamaha Sniper, number 1 is yung speed. Nandun na rin yung acceleration niya, yung performance niya. Kasi guys, grabe, hindi talaga kayo bibitinin nito guys. So guys, niride namin to sa vegan. Kasama ko yung kuya ko tsaka yung dalawa niyang tropa. Tatlo sila guys, naka NMAX. Guys, alam niyo naman kung gaano kabibilis ang mga motor na NMAX. Mapastock man yan o hindi. Pero guys, grabe din yung mga yon, yung tatlong yon. Kung magpatakbo sila, grabe talaga, napakatutulin guys. Pero yun nga guys, nung ginamit ko tong si Snipey pa vegan guys, never akong binitin papunta hanggang pabalik ng Maynila. Grabe yung acceleration power niya, overtaking power niya, durability niya kahit matagtag na yung kalsada guys, grabe talaga. So yun yung number 1 guys, performance wise siya guys. Dun sa mga nagbabalak dyan na mag manual or gusto kumuha ng Sniper, performance wise siya guys. So hindi kayo magsisisi sa kanya. Pangalawa guys, gusto ko sa kanya is LED na yung mga ilaw niya. Kaso dito lang siya guys, LED. Dito. Yan, yung ilaw na yan. Bali yung front light tsaka yung rear light tsaka yung ilaw sa likod, yung tail light. Yan lang yung LED sa kanya. Tsaka pala to guys, yung high beam natin. So, yan yung high beam natin. Yan, yung maangas na yan guys. Yan o. So, LED na rin yan. Pati ito guys, LED na rin to guys. Ito, yung palinyang ilaw. LED na yan. Ang hindi lang LED dito guys, yung tail lights tuloy. Signal lights or turn signals. Bulb type pa to guys. Pati ito, bulb type pa to guys. Ito. Yan, basta yung mga signal light niya guys, puro bulb type pa yan. So yun yung pangalawa ko nagustuhan sa kanya, LED na yung mga ilaw niya. And then pangatlo is yung body niya or yung weight niya. So kung titignan yung maigi guys, kumpara sa dati nating motor na Honda XRM, manipis talaga yung XRM kumpara dito. Pero yet, they are still both underbone. So kung titignan nyo yung body nito guys or yung weight nito, talagang malapad siya kung compare sa XRM guys. Pero pag gagamitin nyo na talaga guys, sobrang daling gamitin. Hindi kayo mahihirapang isingit-singit. Hindi kayo mag-hesitate na isingit-singit siya. Syempre guys, riders ano pa rin yun tawag dito, nasa rider pa rin yun Kung komportable kayo tsaka kalkulado nyo kaya nyo makasingit at kasya yung motor nya, syempre i-go nyo. Pero yun nga guys, hindi ako nahihirapang isingit-singit siya, lalong lalo na sa parking guys. Pagka masikip yung parking, hindi siya mahirap isingit, tsaka buhatin din guys pag i-adjust. So yun yung pangatlo ko nagustuhan sa kanya, yung body nya, tsaka yung weight nya. Pangapat guys na gusto ko kay Snipey is yung looks. Tingnan nyo naman guys, napakagwapo, glossy guys. Tingnan nyo yung harap guys. Ayan o. Tingnan nyo guys, napakagwapo ng Sniper natin guys. Tapos ito yung likod niya guys. Yan yung likod niya guys. Yan. So yun yung pangapat na gusto ko sa kanya guys.
yung looks, napakaangas niya guys. Tsaka maganda talaga siyang tignan, gwapong gwapo. And then ano pa bang gusto ko sa kanya, panglima guys, itong handlebar. Ito yung panglima kong nagustuhan sa kanya, kasi sa XRM guys masyadong palapat yung manibela natin. Stock yun guys, hindi kasi ako mahilig magpalit ng stock So yung XRM natin guys malapad, so yung manibela niya, yung handlebar niya. So sa una, syempre bago-baguhan pa lang kasi ako noon nung nagmotor ako noong 2019 guys. 2019 ko kasi na-acquire si XRM natin. So nung ginamit ko siya December 2019, then full time ko siyang nagamit talagang 2020 onwards na January. So yun, medyo hirap akong makasingit gamit yung XRM ko noon kasi nga may kalaparan yung handlebar niya guys. Pero ito guys, saktong sakto lang guys. So makikita nyo, hindi siya masyadong mahaba, hindi siya masyadong malapad, saktuhan lang siya guys. So yun yung panglima kong nagustuhan sa kanya guys. So yun guys, yun yung mga likes ko guys dito sa motor natin na Sniper 155 V3 R version. And then doon naman tayo sa dislikes guys. Siyempre pag may likes tayo sa isang bagay, hindi pwedeng mawala yung dislikes. Hindi pwedeng puro likes lang, siyempre hindi rin pwedeng puro dislikes lang. So doon naman tayo guys sa mga dislikes. So number 1, ang ayoko dito is, charan, yan guys, kung makikita nyo, wala na po siyang kickstarter guys, yan wala na po siyang kickstarter guys. Hindi ko alam guys kung bakit yung mga manufacturers ng motor ngayon is hindi na naglalagay ng kickstarter sa mga underbone ngayon, which is yun nga yung dahilan guys. Para sa akin guys, hindi ko alam sa other riders, pero para sa akin, as much as possible, kaya lagi akong underbone, or laging underbone yung prefer kong motor, is dahil sa kickstart. Para pag nawalan ka bigla ng baterya or nalobat ka, hindi ka kakaba-kaba guys. Kasi yun nga, tinanggal na sa Sniper V3 ngayon yung kickstarter. Sa V2 kasi guys, tsaka sa V1 ng Sniper, tsaka yung 135 ng Sniper yata, alam ko lahat yun may kickstarter pa. Kaya mas gusto ko talaga guys yung V2 So, kung tutusin guys, kung ako tatanungin nyo, mas nakagwapuhan ako sa V2 ng Sniper, lalong lalo na yung dito lang kasi parang medyo na guys parang di siya masyadong sa akin, medyo off siya sa akin, pero medyo off siya sa akin guys, pero yun nga, gwapo pa rin siya. Ko lang yun guys, preference ko lang yun. So yun, number 1 guys, wala na siyang kickstarter. Kailangan yung magpalagay ng voltmeter para makita nyo or mabantayan nyo yung baterya nyo kung malapit na ba siyang malobat, need na ba siyang palitan para maka-ready kayo. So yun guys, sa ngayon ako mula January hindi pa ako nakapagpalagay ng voltmeter wala lang guys, ayoko lang. Then ano pa ba, pangalawa kong dislike sa kanya is wala siyang compartment. So kung makikita nyo guys, bubuksan ko guys ito yung underseat nya, yung itsura ng underseat nya, pack. Yung makikita nyo, puro makina lang kaagad, kahit ng gasolina, baterya, makina. Ito lalagyanan ng tools. So ayan lang guys, makikita nyo pagka binuksan nyo yung upuan ng mga Sniper nyo. So yun yung pangalawa kong ayaw sa kanya, wala siyang compartment. Yung XRM kasi guys meron, maliit nga lang pero meron pa rin. So kung gusto niya talaga ng storage, kailangan yung magpalagay ng top box kung mag-Sniper 155 kayo guys. Wait lang guys, may dumarating.